Hi guys! Welcome back to my channel. Si Reaction Times ulit ito at aking ibabahagi sa inyo ang isang kakaiba na namang kwento sa araw na ito. Natatandaan niyo pa ba siya? Marahil ang sagot niyo ay oo. Guo Huaping o Alice Leal Guo, isa siyang Tsina na nahatulan sa korte. Isa rin siyang negosyante at dating politiko sa Pilipinas na nagsilbing de facto mayor ng Bamban Tarlac mula Hunyo 30, 2022 hanggang Agosto 13, 2024. Nasaan na nga ba siya ngayon at ano ang naging balita sa kasong kanyang kinaharap? Si Guo ay inakusahan bilang isang espiyang Tsino at naharap din sa mga investigasyon dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa ilegal na pagsusugal at iba pang kriminal na gawain noong Hunyo 2024. Sinuspinde siya ng ombudsman ng hanggang 6 na buwan bilang alkalde matapos siyang sampahan ng mga kasong katiwalian ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaugnay ng umano'y koneksyon sa mga aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanyang munisipalidad. Siya ay tinanggal sa pwesto ng ombudsman noong Agosto 13, 2024 sa isang investigasyon ng Komite ng Senado kasunod ng mga pagsalakay sa Bamban noong 2023 at 2024. Si Guo ay inakusahan ni na Senador Risa Hontiveros at Win Gatchalian na may kaugnayan sa mga ilegal na aktibidad ng POGO. Ang kanyang pagkamamamayang Pilipino ay kinuwestiyon at inimbestigahan din dahil sa mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang mga dokumento at testimonya. Subalit nasaan na nga ba siya ngayon? Pagkatapos siya malitis sa korte? Si Alice Guo ay nasa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City, kung saan kasalukuyan niyang pinagsisilbihan ang kasong isinampa sa kanya. Pinatawan ng habambuhay na pagkakabilanggo si Ping. Sa kanyang probinsya, ang POGO ay hindi simpleng online gambling, kundi naging sentro ng karahasan, kamatayan at pang-aabuso sa ibang lahi na dinadala sa Pilipinas para magtrabaho at ikulong sa mga gusali sa likod ng munisipyo. Bagamat ang mga trabahong ito ay alok para sa mga Filipino, hindi mga Pilipino ang naging empleyado kundi mga Chinese at iba pang lahi ang nanguna dito. Kabilang ang mga sangkot sa online scams. Si Ping ay napatunayang nagsinungaling sa harap ng mga autoridad at senado. Maraming ulat tungkol sa kanyang pekeng paglaki sa farm, pati na rin ang pamemeke ng pasaporte at citizenship na kanyang nagawa sa tulong ng kanyang pera mula sa kanyang koneksyon sa Triad. Pinapakita nito na kapag may posisyon sa bansa at pera, mas madaling magagawa ang pandaraya at pagtakip sa kasinungalingan. Sa kabila ng malinaw na batas na nagbabawal sa sinumang hindi Filipino na tumakbo sa posisyon ng mayor, dahil parehong Chinese ang kanyang mga magulang, naiupo pa rin siya sa pwesto. Tinatayang umabot sa bilyon-bilyong piso ang naka-freeze na account niya. Makaraan ng 1 taon at ilang mga buwan, simbolo ang hatol katunayan na umiiral pa rin ang katarungan sa bansa. Hindi na muling nabalita pa ang nangyari sa kaso ni Ping, natakpan na rin ito ng iba pang kasalukuyan balita sa ngayon. Ang habang buhay nitong naging hatol ay magsisilbing tatak ito sa kanyang buhay sa kanyang edad na 35. Naway magsilbing paalala ito na tulad ng kanyang pagkakakulong, dapat ding managot ang iba pang magnanakaw at buwaya ng bayan sa Pilipinas. Sa lahat po ng aligasyon, ang pinakamasakit po sa akin ay tinatawag po akong spy. Hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bansa. Ko po nakasama yung biological ko pong mother. At the age of 12 po, mamang ko po na siya po ay kasambahay po namin. Kasambahay po ng first wife ng dad ko po. Marami pa ako nabalitaan. I-deport daw po ako. Ma'am Karen, yung sarili kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili kong bang bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako. Saan po ako i-deport? Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. O kayo mga ka-reaction, anong masasabing nyo dito? Mag-react na! Palambing naman, paki-like at subscribe nyo naman ang channel na ito para sa iba pang videos. Salamat!